Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napakahalaga, tunay na mapag-aralan natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganoon ay maintindihan natin ng ganap ang revelasyong banal na Quran at ang mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong nakaraang haraka, ang mga Muslim ay nagtagumpay ang mga ito sa digmaan sa Battle of Badar. Ito ang unang pakikipagdigmaan ng mga kamusliman laban sa mga hindi mananampalataya. At marami ang nasumpungan nating mga milagro na nangyari sa Badar at especially ang mga anghel na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng panalo ng mga kamusliman sa Battle of Badar ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may kapahintulutan nito kung bakit nila nakamit ang tagumpay sa Badar. At alam natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nitong nagtatagumpay sa isang digmaan ay nananatili muna ito sa isang lugar na kung saan naganap ang mga digmaan na napagtagumpayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit kaya nananatili muna siya ng 3 days, no? Bago umuwi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Pero bago yan, dakuhan pa natin ang mga ibang pangyayari na hindi pa natin nabanggit sa Battle of Badar at sapagkat maraming kapakinabangan pa tayo ditong masusumpungan. Katulad ni Zubair ibn Awwam radiyallahu an. Siya ang nakapatay kay Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As. Sitong si Zubair ibn Awwam radiyallahu anhu. Alam niyo ba itong si Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As? Nakita niyo na ba yung mga pag nanonood kayo ng digmaan? Balot na balot siya ng bakal. Balot, ganun si Ubaidah, itong Quraysh na ito. Balot na balot siya ng bakal. Meaning, kung tatagay mo siya ng espada, hindi tatagos dahil nakabalot siya ng panagka sa buong katawan, hanggang ulo, hanggang paa, hanggang kamay ng mga bakal para hindi ito masugatan ng mga espada. Itong si Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As, nakalitaw lang sa kanya ang kanyang mata doon sa butas na kanyang suot na helmet, buong ulo nakabalot. Mata lang ang nakalitaw at humihinga siya, may butas yung kanyang ilong na para makahinga. At nakalitaw yung kanyang kamay. So paano ito pinatay ni Zubair ibn Awwam radiyallahu an? Ang hirap patayin nito kapag ganito. Alam niyo ba, parang nga pinikula lang to pero nangyari sa totoong buhay ito sa kanilang panahon. Ang ginawa ni Zubair, nang salakayin niya, lusuban niya itong si Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As, yung kanyang tuhod, nakaporma itong si Ubaidah, itong taga-Quraysh, yung tuhod niya nakaharapan, meaning kung tatakbo ka, pwede kang umapak doon sa kanyang tuhod at tatalong ka sa taas. Yun ang kanyang porma. Yung tuhod niya nakaporma nasa harapan itong si Ubaidah. So tumakbo itong si Zubair ibn Awwam na pag-isipan niya na makaapak siya sa tuhod ni Ubaidah at pagkatapos lilipad at wala siyang ibang tatargetin dahil walang nakalitaw kundi ang kanyang mata ang sasaksakin. So ganun na ganun ang ginawa ni Zubair ibn Awwam radiyallahu an. Tumakbo siya at umapak siya sa tuhod ni Ubaidah at lumipad sa taas at si Ubaidah tumingala, tinitingnan ang nasa taas at dumapo si Zubair ibn Awwam na isinaksak niya ang kanyang daladalang sandata sa mata ni Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As. In this situation, nangisay itong si Ubaidah dahil mata to, tagos ito sa loob ng kanyang ulo, ang espadang ito, itong sandata niya, espada ito, siyempre tatagos ito, babaon ng malalim ito, tatagos hanggang katawan, Talagang sakto ang target ni Zubair ibn Awwam radiyallahu anhu by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangisay siya. At hindi na basta matanggal ni
Subayr ibn Awam ang espada niyang naisaksak. So meaning na natili muna doon sa kanyang loob ng mata until nangingisay ito na parang lasing, na parang baliw, na lumalakad at sumisigaw sa sakit, no? Until ito ay naubusan ng dugo at napatay ni Subayr ibn Awam radiyallahu an, ang balot na taga Quraish na ito, no? Alhamdulillah. So in this situation, after the Battle of War, of course, na-reveal na yung buti, yung samsam, napunta naman ito kay Ubaidah. Napunta itong kagamitan ni Ubaidah kay Subayr ibn Awam. Napatay niya si Ubaidah Itong mga pambalot na katawan na ito, napunta ito bilang war of booty, napunta ito kay Subayr ibn Awam radiyallahu an. So actually sa kasaysayan, hiniram ito ng sugo o ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kay Subayr Awam na ito na kanyang nakamtan sa Battle of Badar. Hiniram ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nakikipagdigmaan, meaning may balot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also, pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay sa ibang report, ibinalik na ito kay Subayr ibn Awam radiyallahu an. But pagkatapos ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin ang khalifa ay si Abu Bakar radiyallahu an, hiniram niya rin to kay Subayr ibn Awam radiyallahu an. Meaning pag nakipagdigmaan, balot din dito si Abu Bakar radiyallahu an. Meron balot minsan wala naman, no? So in this situation, hindi naman sila ibig sabihin wala silang tawala kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang tiwakol, no? Ang tawakol, sabi natin, gagawa ka muna ng mga pag-iingat. Hindi pag-iingat lamang, then put your trust to Allah subhanahu wa ta'ala. After na mamatay si Abu Bakar radiyallahu an, isinoli na niya muli kay Subayr ibn Awam radiyallahu an itong pambalot sa buong katawan na ito. Pero iniram ulit ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, meaning nagpalipat-lipat ito until Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. But after Uthman radiyallahu anhum, hindi muna ipinahiram ito ni Subayr ibn Awam, siya muna ang gumamit nito hanggang sa ito ay mamatay, itong si Subayr ibn Awam radiyallahu an. Another story na nangyari sa Battle of Badar, itong si Qatada. Nang ito si Qatada radiyallahu an, nataga siya sa tabing mata at tumagos ito ng buto. Ang kanyang, ano bang tawag ito, pisngi, no? Tumagos ito, malalim ang tama niya. After the Battle of Badar, pumunta, halos yung mata niya dito, halos parang gustong lumawlaw Tumama din sa tabi ng mata So meaning parang gustong, konting-konti lang lalawlaw ang kanyang mata. At litaw na litaw yung buto niya sa taga ng espada. So after the Battle of Badar, lumapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inilagay niya ang kanyang palad sa muka, doon sa may sugat ni Qatada ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at siya'y nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatanggal ng palad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, parang walang nangyari kay Qatada. Buong buo, isang milagro na naman, buong buo ang muka, ni kaunting gasgas o sugat. Wala, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yung miracle din, no? Nung nakaraan, sinabi natin na baling espada ni Ukasa, no? Radiyallahu an, Ukasa bin Mihsan al-Asadi. Nabali yung espada niya, binigyan siya ng stick ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagtataka siya anong yung stick. Sabi niya, iampas mo sa kalaban. Nung iampas niya ito, naging espadang totoo ito. Naging espada totoo ang dalang stick ni Ukasa. At every time na siya umampas, tinatamaan ng espadang ito. At ginamit niya itong espadang to na binigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na stick lang, naging espada hanggang siya ay mamatay. Hanggang siya ay mamatay. So marami ang nangyaring miracle sa Battle of Badar, no? Alhamdulillah. Now, dakuhan natin yung mga ilang Muslim na namatay sa Battle of Badar, no? Para naman magbigay sila ng inspirasyon sa atin, makita natin kung gaano sila katemtiman sa pananampalatayang Islam. So gaya ng sabi ko, nung nakaraan, ang unang martir sa Battle of Badar ay si Arita ibn Suraka radiyallahu an. Ayon kay Anas radiyallahu an, nang mamatay si Suraka, dumating ang kanyang ina sa Madina. Dumating siya ang kanyang ina sa Madina. Ito kasing si Suraka, ito ang parang bumubuhay sa kanyang pamilya by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan siya ng kanyang pamilya, siyang sumusuporta, naghanap buhay para makaraos sila. Malaking bagay ito, si Suraka sa kanyang pamilya. Kaya nung malamang namatay ito, si Suraka ng kanyang ina, dumating siya o pumunta siya sa Madina. Pagdating niya doon, pinuntahan niya immediately ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya, o sugo ng Allah, nakarating sa akin ang balita na si Suraka ay namatay.
Sabi niya, totoo ba Rasulullah o sugo ng Allah? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang iyong anak ay kinuha na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, tayo'y nanggaling sa kanya, tayo'y babalik sa kanya. So ang sabi ng babae, ang kanyang ina ni Suraka, o sugo ng Allah, alam mo kung gaano kahalaga sa amin itong si Suraka. Alam mo kung gaano kahalaga sa amin itong si Suraka. Alam mo, ya Rasulullah, na siya lamang ang tumutulong sa akin, ang anak kong ito, para kami ay makaraos o ako ay makaraos. Ngayon, sugo ng Allah, sabi niya, kung siya ay mapaparaiso, ako'y magtitimpi sa nangyaring pagkamatay niya, bagamat kailangan ko siya, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, kinuha siya, kung siya'y mapaparaiso, Rasulullah, pagtitimpihan ko ang pagkawala niya. Pero kung siya'y maiimpyerno, Rasulullah, makikita mo ngayon ang hinahanap mo. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O ina ni Suraka, hindi lang basta papasok ng paraiso si Suraka. Si Suraka ay mananahanan sa Jannatul Firdaus. Meaning, isa itong the best na lugar sa paraiso. Magalak ka sa lugar na pupuntahan ng iyong anak. So sabi niya, kung gano'n Rasulullah, pagtitimpihan ko ang pagkawala ng aking anak. Maligaya at masaya na umalis ang kanyang ina. Bakit? Dahil naiintindihan niya kung papasok siya ng paraiso, abay mamumuhay na doon, magpakailanman pagdating ng panahon ng kanyang anak, buhay maligaya, buhay masaya sa paraiso na walang kamatayan. Hindi sino ba nga naman ang hindi magiging masaya noon, di ba? Kaya magtitimpi na lang siya, total, ang buhay niya rin naman dito, matanda na rin to, ay hindi na rin magtatagal sa panahong yaon. Kaya magtitiis na lang siya ng konting panahon. Okay, that is the first martyr na namatay sa Battle of Badar, Harita bin Suraka, Ibn Suraka. Okay? Harita Ibn Suraka, anak ni Suraka, si Harita. Okay? Alhamdulillah. Suraka ko na Suraka kanina, no? Nababanggit ko yung kanyang tatay, Harita bin Suraka. Okay? Si Harita, anak ni Suraka. That is the first martyr, si Harita. Okay? Alhamdulillah. Check, correct natin. Of course, mahirap na kapag nagkakamali. I-correct natin yon. So, sinong first martyr? Harita. Okay? Ibn Suraka. Another na namatay sa Batar, si Auf ibn al-Harith. Auf ibn al-Harith radiyallahu an. Ayon sa report ni Ibn Ishaq rahimahullah, sa araw ng Badar, itong tinatawag din itong Afra. Ito ang kanyang parang palayaw o kunya, Afra. O Auf ibn al-Harith radiyallahu an. Tinanong niya ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, o sugo ng Allah, ano ang gawaing magbibigay kaluguran kay Allah subhanahu wa ta'ala habang nandun sila sa Badar? So ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yaong ang iyong kamay, gamitin mo sa iyong mga kaaway. Sabi niya, o Auf, in this situation, meaning ang ibig sabihin ng umatake ka. Sa Baitel, digmaan, umatake ka, gamitin mo ang kamay mo. Lumaban ka sa mga Quraysh. Sa ganito, alam niyo ba ang ginawa nitong si Auf? Meron din tong sagka sa katawan. Ang ginawa niya, tinanggal niya yon. Tinanggal niya yung sagka niya sa katawan. Allahu Akbar. Tinanggal niya ang sagka niya sa katawan dahil ang gusto niya, maibigay niya ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at gusto niyang makamit ang kamatayan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ginawa niya, tinanggal niya ito, ang nakabalot sa kanyang katawan at pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada at sumalakay at lumusob at sinasabi niya, ang kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung gamitin mo ang iyong kamay, gaya na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam to, sa iyong mga kaaway. That's why ikaw o aking kamay, umatake ka, lumusob ka, gamitin mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Until finally, nakamit niya ang kamatayan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Buong tapang itong nakita nila nang siya'y sumalakay, Allahu Akbar. Parang laro lang na hindi siya natatakot mamatay. Pero ang totoo, yun ang gusto niya na madatnan siya ng kamatayan. Kaya naman, lumusob siya, sumalakay siya ng buong tapang, buong lakas, buong persa, na tila bagang ang gusto niya lang mangyari ay maibigay lang ang karuguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. How amazing their story, no? Allahu Akbar, alhamdulillah. Another na namatay ay si Sa'id ibn Khaytamah. Nang ang mga Muslim ay nagsipaghanda na, pumunta sa Badar itong mag-ama.
Said ibn Khaythama radiyallahu an. Dalawa ito mag-ama ito Pumunta sila sa Badar, mag-ama. Okay? At hindi pinayagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila'y magsabay na makipaglaban. Dahil may pamilya sila, ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, umuwi ang isa, sakaling mamatay man to, may magpapatuloy na tutulong sa kanilang pamilya, anak niya at ang kanyang ama ito. So in this situation, nagkaroon ng problema ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong problema? Dahil ayaw magpaiwan ng bawat isa, ayaw uwi. Gusto nila, pareho silang lumaban. Ayaw magbigayan din, ikaw na lang anak, ikaw na lang aking ama. Hindi. Ang gusto nila, Allahu Akbar, pareho. That's why problema ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpalabunutan. Nagpalabunutan. In this situation, naig ang kanyang anak na si Said ibn Khaythama. So meaning hindi sasama ang ama. Pero actually naging shahid dito, naging martyr din in Baitul of Uhud. Meaning pareho silang namatay sa Baitul. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, pareho martyr. But hindi dito, sa Uhud ang tatay. But alam nyo ba, nang mapili ang anak siya ang nakabunot ng stick para sumama ang ama ang uuwi. Alam nyo, sabi niya, anak, sabi niya, pwede mang ako na lang? Ikaw na lang umuwi. Ibig sabihin, nakiusap pa, Allahu Akbar, nakiusap pa sa kanyang anak na, pwede ba anak, ako na lang? Ikaw na lang ang umuwi. Alam ko naman, masunurin ka sa akin Ano sabi ng anak? Sabi niya, o aking ama, alam niyong ako'y napakasunurin ko sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, o aking ama, ngayon lang ako hindi susunod sa inyo. Bakit? Sabi niya, dahil gusto ko maibigay ang kaluguran ng aking Panginoon o ating Panginoon subhanahu wa ta'ala, at gusto ko rin naman makamit ang paraiso o aking ama, sabi niya. So ayaw talaga ng anak, gusto niya rin ang paraiso. In this situation, hindi nagwagi ang kanyang ama. But remember, in Baitul of Uhud, namatay din ito, meaning at sila'y napangakuan, alanosbes na sila ay mananahanan sa paraiso ang mag-amang ito. Hindi nga lang sila sabay namatay sa Badar, namatay ang tatay sa Baitul of Uhud, ang anak ay namatay sa Baitul of Badar. Alhamdulillah, napakagandang sample ng mga kamusliman na ito, no? Alhamdulillah, magbibigay ito sa atin ng mga napakagandang paalaala kung paano nila minamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, paano nila gustong maibigay ang kaluguran, kasiyahan, kaligayahan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mahalaga sa kanila, sa kanilang layunin, kundi ang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalimutan nila ang buhay makamundo, may pamilya sila, may ari-arian, kayamanan, ngunit handa nila itong iwanan, maibigay lamang ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at makamit nila ang paraiso. Alhamdulillah. So in Baitul of Badar, namatay ang anak. In Baitul of Uhud, namatay ang ama. Another na namatay sa Baitul of Badar sa mga Muslim ay Umair ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Napakaganda ng kasaysayan ng batang ito. Sa panahon ng iyon, sa Baitul of Badar, ang mga tao ay nagpipresenta. Presenta pa? Ewan ko ngayon kung mangyayari ngayon to. Pag sinabing mayroon jihad, ano kayang mangyayari ngayon? Hindi kaya kanya-kanyang alibay ang mga Muslim kaya ngayon? Noon hindi. Nagpipresenta pa. Nagpupumilit na parang laro lamang, magbabasketball lang, magpipresenta. No, hindi. Naiintindihan nila talaga kung paano maibigay ang kaluguran kay Allah subhanahu wa ta'ala at kilalang kilala kasi nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang focus kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mahalaga sa atin talaga nowadays, lalo na sa panahon natin, ang daming fitna, kailangan talaga mag-aral ang Muslim. Nang sa ganun ay kilalanin mo talaga kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala, intindihin mo, maintindihan mo ang iyong relihiyon, napakahalaga nito. So sa panahon na yun sa Badar, ang mga tao ay nagpipresenta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sumama sa pakikipagdigmaan. Ngunit, ang mga bata, alam natin, nakaraan, sinabi ko, may pinauwi siya. No? Si Abdullah ibn Umar, anak ni Umar ibn Khattab, radiyallahu an, pinauwi niya yan nang malaman niyang hindi pa pala obligado to. Pinauwi niya sila. Dalawang may kasama siyang isa. Ito rin bata rin ito at hindi obligado. Itong si Umair ibn Abi Waqqas, radiyallahu an. So in this situation, dahil mga bata hindi sinasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila nararating pa ang tamang edad para maging obligado sila para isama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa digmaan, hindi niya pa nararating ito. Kaya nangangamba siya kapag nakita siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi niya isasama, si tsura pa lang, batang-bata siya. So in this situation, ang ginawa ng batang ito, pumupunta siya sa likod ng Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Meaning, kung dito nakarap Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon siya pupunta. Bakit? Every time na kung saan umarap Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa likod lang siya. Bakit? Nagtatago siya para hindi siya makita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil para makasama siya. Ito yung taong hindi maaaring hindi siya sumama sa digmaang ito. Sa ayaw at sa gusto ng sino man, sasama at sasama ito. Walang makakapigil. Ganito naman ang kanyang Allahu Akbar. Ganito naman ang kagustuhan ng batang ito na makasama talaga sa Bethel na ito at makamit din ang pagkamartir. That's why tago siya ng tago itong si Umair sa likod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But may kapatid siya, si Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Nakikita niya naman ngayon, ang kapatid niya tago ng tago sa likod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan sinabi niya, Umair, sabi niya, bakit matago ka ng tago sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung doon siya nakarap, doon ka naman sa likod. Kung dito siya harap, doon ko sa likod. Para bang nagtatago ka, para bang mayroon kang iniilagan. Hindi, sabi niya, wala akong iniilagan na kung saan ako'y nangangamba natatakot. Hindi, ang iniilagan ko ay baka hindi niya ako isama, kaya tago ako ng tago, sabi niya. Pero wala akong iniilagan, kundi nangangamba ako na hindi niya ako sasama pag nakita niya ako. Kaya naman tago ako ng tago sa likod niya, baka ikonsidera niya akong bata at hindi niya ako isasama. At sa marahil sa pagkakataong ito ay pag nakasama ko, ipagkaloob sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang malaking gantimpalang paraiso, kaya kailangan makasama ako sabi ng batang ito, si Umair. Okay? Subalit, hindi ito nakaligtas kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi siya nakaligtas. Ito ay nakita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, Umair, sabi niya, akala mo hindi kita napapansin, palagi kang nasa likod ko. Bakit ba nagtatago ka na nagtatago? Nangangamba ka ba na hindi kita sasama? At talagang hindi ka sasama, sabi niya. Napakabata mo para sumama ka sa digmaan. Alam niyo ginawa ng bata, gaya na sabi ko, hindi maaring hindi siya makasama. Nanangis siya ng nanangis. Nanangis siya ng nanangis until makuha niya ang awa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang naawa talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, sinama siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niyang tumigil, ayaw niyang umuwi, ayaw niyang tumigil umiyak. Mananangis, parang mamamatay ito pag di tumigil umiyak. Ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naawa siya. Sige, sabi niya, sumama ka. So isinama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakamit niya ang kamatayan by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha niya ang gusto niya, ang target niya na si mamatay, na martir at makamit niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So iyan ay mga kabilang sa mga mayroong mga kasaysayang magaganda bilang inspirasyon na iniwan sa ating mga kamusliman sa Battle of Badr. Now, dakuhan natin nung pabalik na, nagwagi na, magpapauna ng tao ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina para magbigay ng balita na ang mga Muslim ay nagwagi sa digmaan. Sinong inutusan niya? Said ibn al-Harith, ang pinalayang alipin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Abdullah ibn Rawaha. At dito sakay ng ni Said radiyallahu an ang sakay na animales ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malayo pa yung dalawang ito, papuntang Madina, nagtatakbir sila. Until marinig, palapit na dinig sila ng mga tao na ito'y nagtatakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Narinig sila ng mga tao. So in this situation, nang narinig ng mga tao ang takbir na ito, pakiwari nila ay masaya nagtagumpay ang mga Muslim. Ngunit, naalala nila ang anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asawa ni Uthman radiyallahu anha, si Ruqayya radiyallahu anha, namatay na sa oras na ito. At alam natin, hindi sinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Uthman ibn Affan radiyallahu an dahil ang kanyang asawa ay may sakit, kailangan bantayan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. But in this situation, nagtagumpay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masaya, ngunit sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, uuwi siya, napatay na ang kanyang anak na si Ruqayya radiyallahu anha. At alam natin, nung namatay ito, binigay niya ang kanyang isang anak na si Kulthum kay Uthman ibn Affan radiyallahu an. Kaya tinawag naman Dunurul Ain itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an lang taong may dalawang liwanag dahil binigyan siya ng dalawang asawa mula sa anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an. So, meaning ang kaligayahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroong pagbalik niya ay mayroong natural na kalungkutan na mangyayari dahil tao lamang
ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay madaling lulukin ng isang Muslim, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madaling-madali ito para sa kanya dahil mayroon tayong guide. Kung gagamitin natin ang guide natin, ang lahat ay magiging madali, especially sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, na ang mga sahabag ito ay pabalik sa Madina, naririnig na ang takbir, dito na lilitaw ang mga munapik. Dito na, magsisimulang lilitaw ang mga munapik. At alam natin, ang head master ng mga munapik ay si Abdullah Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah Ubay bin Salul. Okay? So siya itong si Abdullah ang magiging leader ng mga munapik. Abdullah Ubay bin Salul. Remember that name? Abdullah Ubay bin Salul. So nakita ni Abdullah Ubay bin Salul ang mga dalawang ito na paparating na talagang nagpapakitang masaya sila, nagwagi sa Battle of Badar. Alam nila na may Battle of Badar. At kilala ni Abdullah Ubay bin Salul ang mga Quraysh dahil ito ay kakutsaba ng mga Quraysh ang taong ito. Kaya kilala niya mga Quraysh, powerful, sila sa digmaan, bihasa, marunong, lalo pagsakay ng kabayo, kumpletong gamit. Kaya hindi iisipin ni Abdullah ibn Ubay bin Salul na magwawag yung mga Muslim eh. Kaya nung paparating dalawang to, pakiwari niya ay nagdadalawang isip pa naman siya dito eh. Actually, umiiral sa kanya yung nagtagumpay ang mga Muslim, pero iniisip niya rin na hindi nagtagumpay ang mga Muslim, baka naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pinatay ng dalawang dumarating. Kasi masaya yung dalawang dumarating, nakita niya yung sasakyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sakay ni Said ibn al-Harith radiyallahu an. Kaya sabi niya, hindi, baka pinatay ni Said, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya masaya yung dalawang yan, sabi niya. Pero ang totoo, tinatago niya lang yung mga kinakatakutan niya. Bakit? Alam kasi ni Abdullah Ubay bin Salul na siya ay ihahalal na hari doon sa Madina. But in this situation, kung magwawagi ang mga Muslim, lilitaw na sila ay mapuwersa. So walang gagawin si Abdullah Ubay bin Salul, the leader of Quraysh, kundi magpanggap na Muslim para lamang itago, isandal, iligtas ang kanyang sarili at makinabang sa mga darating na biyaya sa mga kamusliman. So in this situation, ito si Abdullah Ubay bin Salul, tinakbuhan niya ang kanyang mga kasamahan. Sabi niya, nakita ko yung dalawa nagtatakbir. Pero sa pakiwari ko, sabi niya, nagtagumpay ang mga Muslim. Bagamat sinasabi ko na baka pinatay nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malabo yun, sabi niya. Pakiwari ko, nagwagi sila sa digmaan laban sa mga Quraysh at alam natin, sila ay mapersa at ang bilang nila ay napakarami. Paano nila napagwagian ang mga Quraysh kung ang bilang nila ay alos 3 bilang ang Quraysh? Lumilitaw, sabi ni Ubay bin Salul, na malakas at mapersa itong kasamaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala tayong dapat gawin kundi pasukin ang Islam, magpanggap tayo at sirain natin ang kanyang dalang-dalang relihiyon. Magkukunwari lang tayo, meaning panlabas Muslim tayo, panloob hindi tayo Muslim. Magpapanggap lang tayo. Kasi kung hindi tayo magpanggap, baka naman tayo ang balingan ng mga yan, mapupersa, kawawa tayo. Kaya magpanggap na tayo ng mga Muslim. So in this situation, marami ang nag-embrace sa Madina nung pagbalik dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. May munapik, may totoo. May mga munapik, may mga totoo. So in this situation, abang may patuloy ang pagdududa ni Abdullah Ubay bin Salul na kung talagang nagwagi, darating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pag dumating, mag-embrace sila. At maya-maya lamang, yung pala kasunod na lang pala nila Said, itong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasunod na pala siya. So dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang saya sa Madina, ang saya. In this situation, nakita nila yung mga buti, no? May mga Muslim, may mga samsam, may mga buting dala-dala kasi inaayos na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Badar bago umuwi. Yung mga buti, pinarti na. In this situation, nakita nila mabiyaya. Hindi lang sa biyaya, pumasok ang mga Muslim, kundi alam ng mga taong Madina, na pumasok sila sa pananampalatayang Islam dahil alam nila, unang-una, na mapersa ang mga Muslim. Okay? Pangalawa, alam nila na ito'y propeta dahil hindi magtatagumpay ito sa konting bilang laban sa marami. Kaya nag-embrace sila ng totoo. Tinanggap nila na ito'y talagang propeta. Na tulad na sinasabi nila na hindi na nila tinatanggap ng una, ito'y nasa aklat na nila. Ngunit sila ay hindi muna tumanggap. But ngayon, tinanggap nila ng buo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang mga munapik. Nagmusnad na rin dito ang mga munapik. Sabi nga ni Abdullah bin Salul, nung dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, no choice, sabi niya, kailangan mag-Muslim-Musliman. No choice, sabi ni Abdullah, malabo na ako maghari dito. Kaya ganun ang ginawa ni Abdullah Ubay bin Salul, na sila ay yumakap sa Islam
upang sila'y magpanggap at sirain ang pananampalatayang ito. And then Allah subhanahu wa ta'ala, He revealed the three kinds of human being or person. Tatlong uri ng persona, yaong sa mga tao. Isang mananampalataya, isang hipokrito at hindi mananampalataya. And we know, in the beginning of Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim 1-20, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, 1-5, yaong mga mananampalataya, tunay. 6-7, yaong mga hindi mananampalataya. 8-20, yaong mga hipokrito. At unti-unting nag-reveal ang Allah subhanahu wa ta'ala paano kilalanin ang mga hipokrito. Nagkaroon pa ito ng isang surah Munafik, dahil napakahirap kaya na kung ang mga munafik ay hindi ituro ng Allah subhanahu wa ta'ala paano makilala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abay malalagay tayo sa kahirapan. Sila ay mga matalik na kaaway. Paano tayo makapag-iingat sa mga munafik kung hindi pinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala? That's why ipinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala paano natin makikilala ang mga munafik. Alhamdulillah. So sila'y mga aduwwul lakum fahdaruhum. Mag-ingat, sila'y kaaway ninyo, fahdaruhum, mag-ingat kayo. Pero hindi ka makakapag-ingat kung hindi mo sila kilala. That's why, inunti-unti ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakilala ng lubusan ang mga munafik. Kaya ngayon naman, nakikita natin bagamat sa panlabas ay Muslim sila, sa panloob hindi natin alam, because of the revelation, nakikilala natin na sila'y munafik. Alam niyo kasi ang mga munafik, kapag walang nakakakita, yung gawa nila, yun ang totoo sa panloob na paglabag sa Islam. Hindi sila nagsasala. Actually, hindi naman talaga sila Muslim. Pag may nakita, magpapanggap. Pag hindi nagsasala, walang nakakita, hindi magsasala. Yun ang tunay na nasa loob nila. Yung mga pakitang taong ginagawa nila, salungat ito sa loob nila. Hindi totoo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y mga pakita lamang para pagginalahan na sila ay mga Muslim. At kapag kaganon, sila'y nakapasok sa umma na hindi mo alam na munafik, sisirain nila unti-unti ang umma dahil kalaban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pananampalataya at kalaban sila ng mga Muslim. Alhamdulillah. Now, after 3 days, bakit kaya, gaya na sabi kanina, balikan natin, bakit kaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nananatili muna siyang 3 days after the winner or champion in the battle, kung saan man lugar ito? Unang-una kasi, kung bakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung pag-aaralan yung mga digmaan niya kapag nagwawagi, nag-stay siya ng 3 days, but sometimes above 3 days kapag talaga maraming gagawin. But pinakakaunti, 3 days ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Titiyakin niya muna na ang mga kaaway ay hindi babalik. Meaning talagang maghihintay siya doon na baka bumalik, halimbawa kung uuwi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bigla palang babalik, masusurpresa ang mga Muslim. In this situation, paghahandaan niya ang kanilang pagbabalik. Ibig sabihin, parang baka mag-trader pa sila, trader rin ng mga Muslim, hindi mo matatrader ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Nandun sila, nananatili sila Nagmamanman kung babalik pa ang mga kaaway. Siyempre, kapag ang kaaway, sinabing, nabalitan nila, nandun pa yung mga Muslim, nandun pa sa Badar. Umuwi na tayo, hindi pala natin sila matatrader kung ganyan, nakahanda sila. That's why, mananatili muna siya ng 3 days para tiyakin niya, pinakamababang araw na ito, pananatili. Sometimes 19, 20 days, mga ganyan. Okay. Para siguraduhin na sila ay hindi na mate-trader ang mga kamusliman. Hindi na babalik ang mga kaaway. Kung bumalik man, napapaghandaan nila ito. Pangalawa, aayusin niya yung mga libing ng mga Muslim. Of course, mayroon janasa, aayusin din ang janasa ng mga Muslim. Ililibing ang mga Muslim. Ganon din, hindi ito ginugusulan. Remember, walang gusul ang mga martir. Walang gusul at bubuhayin silang tatagos ang kanila, tumutulong dugo nila, ngunit ito ay parang musko sa bango sa araw ng paghukom. Yan ay saksi na sila ay namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang sino mang namamatay sa jihad, walang gusul yan, hindi ginugusul ang mga namamatay. Okay? But mayroon silang salatul janasa at napakaraming reward ng mga martir na banggit ko na ito. No? Okay. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit siya nanatili sa Bethel na saan nagwagi sila, ay titipunin niya ang mga war booty. Okay, mga war booty, binireveal na ito sa Badar. Ititipunin niya ito at titiyakin niyang maibahagi ng tama sa mga tao pagkatapos makuha ang bahaging 1/5 para sa kanya na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala para kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag walang digmaan, ito'y kay Prophet sallallahu alaihi wasallam lang ang mga buti. Pag walang nagaganap na digmaan, sino bibigyan? Wala naman naganap na digmaan.
Okay? Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapupunta yan. At ito naman ay hindi sa bulsa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam naman natin yan. Ubus-ubus ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagbibigay, pagbabahagi sa mga iuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kanino ito ibibigay. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya in chapter 8 verse 1, Yasalunaka anil anfal. Suratul Anfal, no? Meaning, yaong labi ng digmaan. Tinatanong kanila Muhammad, meaning patungkol sa napanulunan. Napanalunan, labi ng digmaan. Kul anfalu lillahi wa rasuli. Yun lang. Meaning kung walang digmaan na nangyari, ang mga labi ng digmaan, ipagbagya mo Muhammad, ito ay para kay Allah at sa kanyang sugo. Okay? Ito ay para kay Allah at sa kanyang sugo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung mayroong nagaganap na digmaan, ay kukuha ng 1/5 ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa 100%, 20%, kukunin yung 80%, ibibigay. Okay? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in another ayah, as far as I know, this ayah is Suratul Anfal din ito, no? Suratul Anfal din ang ayah. Chapter 8 and verse 41. Wa'lamu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakaalamin ninyo, annama ganintum min syai'in fa innama lillahi, ito na, kumusahu, 1/5 kumusahu, 1/5. Pakaalamin ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong alumang labing digmaan sa inyong napakinabangang katotohanan ang 1/5. Meaning 1/5, kumusahu wali rasuli. Kailangan ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sugo. At now, pagkatapos kanino? Walidil kurba wal yatama wal masakini wa banas sabili in kuntum billahi wa ma in kuntum wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina. Ang inyong maalaman, alamin ninyo, pakaalamin ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nireveal niya, ang anumang labing yaman ng digmaan, may nangyari, nakipagdigmaan, sa inyong kapakinabangan, ang 1/5 nito ay nakatalagak kay Allah at sa kanyang sugo at sa mga malalapit na kamag-anak. Meaning number 1, yung 1/5 na yun, 20% sa 100%, ipamimigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, kanyang mga kamag-anak. Sabi ko, iti sa bulsa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi kasama sa digmaan to, paano mabibigyan ng buti yun? Hindi naman kasama. Pamimigay ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pamilya niya, kamag-anak niya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din sa mga ulila, meaning walang tatay, walang nanay, bibigyan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung walang naganap na digmaan, ang lahat na ito ay pamimigay din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito. Sa mga ulila, mga nag-iikaos, meaning nagpapalimos na mga babae, mga makikirap talaga. At sa mga naglalakbay na kung saan naubusan sila ng panustos, wala na silang gagamitin, bibigyan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung kayo talaga ay tunay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga bagay na ipinanaog sa aming alipin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, bago siya umalis sa Badar, aayusin niya lahat ang kanilang mga party-party ng mga sahaba at bago umuwi. Kabilang yan kung bakit nag-i-stay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng 3 days, pinakamababa, kung saan lugar sila nagwagi. Alhamdulillah. At alam natin dito, may mga prison of war sila dito, 70 person, almost 70 person, dadalhin nila ito sa Madina. At wala pang revelasyon kung anong gagawin nila sa mga prison of war. Wala pang revelasyon dito. So hihintayin to ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong magiging desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nasamsam na ito, prison of war. Okay? Another, bakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nag-i-stay siya ng 3 days sa lugar na kung saan siya nagwagi upang pagod na pagod, siyempre, bakbakan to. Pagod ka. Kung pagbabasketball nga, football nga, pagod na pagod ka, ito pa kayang patayan to. Pati utak, isip mo dito, maandar. Buong katawan mo, kailangan malakas ka. So meaning pagod na pagod sila. Anong gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Bigyan sila ng kapahingaan muna. Hindi yung pagkatapos ng digmaan, lakad na naman, mahirap na sitwasyon yung ganyan. So ang gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mag-relax muna kayo. Okay? Tapos magkwentuhan kayo. Yung mga nangyari sa inyo, ito, napatay ko si ganito ginawa ko. Hindi ba? Masaya, maligaya kayo, masarap pakinggan. Napatay ko si ganito, pinunta ko si Abu Jahl, pinapaan ko siya, tinanong niya ako, sabi ni
Abdullah ibn Mas'ud, tinapakan ko siya, tinanong niya ako, sino nagwawagi? Sabi ko, ang Allah, samantala, ang kanyang sugo, ang mga Muslim. Sabi niya, hindi ako mag-embrace, sabihin mo kay Muhammad, kinuha ko kanyang ulo, pero mapuro lang yung espada ko. Ang ginawa ko, yung kamay niya, may espada, tinaga ko, pinutol ko, kinuha ko espada niya, kinuha ko yung ulo niya, pinutulan ko ng leeg, dinala ko kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tapos, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto ko siya makita. Di ba? Magkwentuhan kayo ng ganun. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga nangyari. Para lumakas ang inyong kapatiran, maging masaya naman kayo, maging maligaya kayo, maalala nyo ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, of course, may mga sugatan sa mga ito. Ilalakbay mo agad ang mga sugatan ng walang treatment? Of course, bibigyan muna nila ito ng mga aasikasyon nila, bibigyan ng treatment o lunas yung mga may sugatan. Di ba? So, in this situation, iipunin din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam naman ang mga kufar para hindi bumao, kung kaya nilang ipunin, hindi naman ito marami. So, ilalagay nila sa isang lugar para hindi ito mangamoy. Kaya ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isang malalim na balon sa badar, ayun, pinatapon na lang lahat doon, no? Ang mga kufar, maliban sa Umayya, Ibn Khalaf. Bakit? Dumikit yung kanyang balat doon sa mga bato-bato, daming taga niya mula kay Bilal at mga kasama ni Bilal. So nung aatakin siya, yung kanyang laman dumidikit sa bato, parang maiiwan yung katawan doon ni Umayya. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mabayan nyo na, tabunan nyo na lang ng bato, dyan na lang. So meaning, hindi ito naiagi sa balon, pero tinabunan siya para hindi mangamoy. Ang hirap nga lang, bato pa rin ang pinatabo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Pag nag-iinit yun, gano'n na naman, mag-iinit na naman doon sa katawan ni Umayya ibn Khalaf. Alhamdulillah. Pagkatapos ng lahat ng ito, kaya nasabi ko nakaraan, si Uqba ibn Abu Muhit, di ba pinapatay ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang nakatali, may kasama din siya rito, no? So, dalawa sila ang pinapatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba ang kasaysayan bago pinatay ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Uqba, nang ipapapatay na, nakatali na. O Muhammad, sabi niya, sallallahu alaihi wasallam. Dapat ikaw ay, sabi mo, propeta ka. Dapat sabi niya, makatarungan ka. Sabi niya, kung ang mga bihag ipapatayin ninyo, patayin mo ko. Pero kung hindi niyo sila papatayin, dapat hindi mo ako papatayin. O kung patutubos mo sila, patubos mo rin ako. Propeta ka, dapat maging makatarungan kung talagang propeta ka. Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi pa makatarungan, sabi niya, ang isang pangako ito pa rin. Sabi ni Uqba, ay hindi ba sabi ko sa iyo, pangako ko, sabi niya, na pag nakita kita sa labas ng Makkah, ipapatayin kita ba nakatali? Natandaan ni Uqba yun. Hindi siya napasagot, tameme siya. Hindi ba makatarungan yun na tutuparin ko ang aking pangako? So in this situation, sabi ni Uqba, sino mag-aalaga sa aking mga pamilya? Ang anak. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang impyerno mag-aalaga sa anak mo at pamilya mo. O ang apoy. Ibig sabihin, kung mamamatay silang susunod sa iyo, sama-sama kayo sa impyerno. Yun ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pinapatay siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang kasamaan. Bakit ba? Bakit nga ba pinapatay siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gaano ba kagrabe katindi ang gawain ni Uqba at ang kanyang kasamaan? Ang dahilan kung bakit sila pinapatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at bakit siya nangako pag nakita niya ito sa labas ay papapatay niya ito habang siya'y nakatali. Bakit ba? Unang-una, itong taong ito, ganid sila sa kasamaan. Sasabihin natin, ganid sila sa kasamaan. Bakit? Sila ay kabilang sa mga pumatay ng mga Muslim doon sa Makkah. Sila ay kabilang na pumatay ng mga Muslim doon sa Makkah. Yan ang unang kaso nila. Sinaktan nila ang sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng maraming beses, especially Uqba ibn Abu Muhit. Maraming beses niya sinaktan hanggang sa puntong alos mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 1, binuhusan niyang gabundok na bituka na hindi makaako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sobrang bigat sa likod. Nakaatang sa kanyang mga bitukang galing sa marurumi na kinatay ng itinatapon na bituka sa labas ng Makkah. Iyon ang ginawa ni Uqba ibn Abu Muhit sa kanya. Ito rin ang taong sinakal niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita lang ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alos papatayin na naman niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito rin ang taong nagsabi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya niyang lampasan ang Quran. Subhanallah, kamatayan ng atol talaga dito. Siya lang ang nagsabi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya niyang lampasan
ang salita ng banal na Quran. In this situation, marami pa kapag ito'y nagdadawa, isinusundan niya, ipinapahiya niya, sinasabihan niya itong manggagaway, magikero, mangkukulam, baliw, siraulo, kung ano-ano. Tulad ni Abu Lahab, ang kanyang ginagawa, itong si Uqba ibn Abu Mu'ayt. At sila rin niyaong ayaw pumayag na putulin niyaong boycott nang nasa labas sila ng Makkah, Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila Abu Talib. Ayaw niya kahit nakikiusap sila, Mutimi Banadi at mga iba pa. Ayaw nila. Sila ang number one kasama si Abu Jaal na ayaw putulin ang boycott kahit mamatay na ang kanya Abu Talib at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, marami pang kinamang kalokohan itong si Uqba ibn Abu Mu'ayt at kanyang kasamaan. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nang hindi na matiis, kapag nakita kita sa labas ng Makkah, papatayin kita habang nakatali ka. That's why hindi siya pinakawalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagkahuli sa Badar. Iginawa dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tuparin niya ang kanyang pangako for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya'y matinding kaaway sa pananampalatayang Islam at wala siyang karapatang buhayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong nakarating siya Negos King. Ang tagumpay na ito nakarating sa Negos King. At alam natin ang Negos King ay patago itong nagmuslim. Muslim siya, walang nakakaalam. Nagmuslim siya because of Jafar noon. Nagsasalta si Jafar na kumbinsi siya. So nagmuslim siya. So ginawa ng Negos King, alam natin kapag sila'y nagpapakumbaba, nagpapasalamat, masaya siya eh. Sila'y uupo sa sahig ng walang sapin. Tanda yan ng pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapasakop. Ibig sabihin, masaya siya dahil nagtagumpay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatawag niya si Jafar actually eh. Sabi niya, Jafar. Sabi niya, upo ka. Nakita ni Jafar, radiyallahu an, nakaupo ang hari sa isang sahig na walang sapin. Yung pala ang tradisyon nila, kapag gusto magpasalamat, nagpapakumbaba, walang sapin. Sabi niya, alam mo na ba ang nangyari? Kay Muhammad, sabi niya kay Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, hindi pa. Alam mo ba sabi niyang nagwagi sila laban sa mga Quraysh? Ang saya-saya ni Ja'far. Nagsabihin sa kanya na gusto. Pagkasano, parang gusto pang mag-appear ng dalawa eh. Kaya lang, hindi pa uso siguro ang-appear noon. Hindi nila nakuha mag-appear, pero talagang pareho silang masaya sa. Kita mo yung luha ng Negos King, tumutulo eh. Yung luha niya, sobrang saya nung magwagi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Ja'far naman ay nagpaalam na umalis para punta ng mga kasama at ibalita ang magandang balita na ito. At ito ay binalita ni Ja'far radiyallahu an sa mga kamusliman na kasama niya sa Abyssinia. Now, balikan natin naman ang Quraysh. Muhi na eh, bigong-bigo. Balikan natin kung anong naman ang nangyari sa kanila. Nung ang mga Quraysh ay uuwi na, according to the report, pauwi na sila sa Makkah, hindi pa sila nasa Makkah, pauwi pa lang, mayroong nauna sa kanila. Itong si Haythama bin Abdullah. Nauna yan. Anong sinisigaw niya? Nangamatay si ganito, namatay na si ganito. Ang mga tao, sabi nila, hindi ba mga tao, pinipigilan nilang maniwala dahil masakit sa kanila yun eh. Sabi nila, nababaliw na siguro yan. So sinabi nila yung nababaliw na siguro yan si Haythama. Siguro si Haythama nababaliw na yan. Wala pa nga naman yung mga Quraysh eh. Siyang nauna eh. Sabi nila, baliw na yan. Pero ang totoo, ninenervous na sila. Until finally, dumating ang mga Quraysh. Napakaraming sugatan sa kanila. At nagdadabog ang iba na nagsasabing, hindi ako maliligo hanggat hindi ako nakaganti sa kanila. Willing akong gumanti. Kailangan makaganti sila. Walang ligo-ligo. Kaya kung patutuparin talaga nito, sinabi rin ni Abu Sufyan ito, na walang ligo-ligo hanggat hindi makaganti. Ay Baitul Uhud, 1 year bago mangyayari. Ibig sabihin, 1 year silang hindi maliligo. Talagang nila yon, hindi kami maliligo hanggat hindi kami makaganti. Si Muhammad, sabi nila, salamat sa kanyang mga kasamaan. In this situation, nakita na ng mga tao, especially mga babae na iwan doon, at si Abu Lahab nandoon, no? At mga ilang kalalaki na hindi nasama, mga anak, mga ganyan. So sila ay nanangis. Umiyak, especially itong si Hind, asawa ni Abu Sufyan, na hindi pa sila Muslim dito para mag-embrace to. Anak ito ni Hind, Utba ibn Rabia, sino bang namatay sa Mubarasa? Utba. Yung kanyang kapatid at yung kanyang anak. Kapatid ni Hind, Choy ni Hind, at saka tatay ni Hind. So in this situation, makikita mo sa Makkah, siya ang mayroong nanggigigil sa galit.
na kung saan umiikot, umiiyak, sumisigaw. Talagang parang pag nakita niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit siya lalaban na lang, kahit babae siya, talagang galit na galit siya. At marami ang humuungol sa Makkah, umiiyak. Panaginip ni Atik to no? Na sinabi ni Atik, sa panaginip niya yung batod, gumulong at sumambulat at lahat ng bahay tinamaan. So lahat ng bahay doon sa Makkah ay nagdadalamhati. Bakit? Kasi meron din na nangamatay sa mga Muslim At hindi rin iba sa mga naiwan sa Makkah, ipinagdadalamhati rin nila ang mga namatay na Muslim. That's why, ito yung sinasabi, walang mananalo talaga Papatay ang Muslim, may iiyak, may dadalamhati. Mapatay Quraysh, may iiyak, may dadalamhati. Hindi sila iba. Kaya anong klase nga naman tagumpay dito? Sabi ni Utbah ibn Rabia, kung magpakikipaglaban tayo, kaya lang, duwag ka talaga. Sabi ni Abu Jahl, yun. Dumaban siya. So in this situation, ang Makkah ay puno ng dalamhati, puno ng kalungkutan, pigati, ungol, iyak, lalo na sa tahimik na lugar to, lalo sa gabi. Galit na nga si Abu Sufyan. Sabi niya, mula ngayon, walang iiyak. Gaganti tayo, walang iiyak mula ngayon. Dito niya rin sinabing, mga kasama niya, Abu Sufyan, walang maliligo sa atin hanggat hindi tayo nakaganti sa mga Muslim kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang maliligo. Isang taon silang di maliligo. Baitul Uhud isang taon pa to bago sila nakaganti sa Baitul Uhud. So in this situation, si Abu Lahab punta naman siya kay asawa ni Abbas, tsuwi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Di pa siya Muslim dito si Abbas, pero ang asawa niya ito Muslim na. Muslim na ang asawa ni Abbas. Ito si Umpadal. Alam niyo si Umpadal maaga nag-embrace to after Khadijah radhiyallahu anha. Si Umpadal na, asawa na ni Abbas, Muslim na. So in this situation, nalaman ni Abu Lahab na ang nangyari sa mga Quraysh, medyo natataranta, naguguluhan. Kapatid niya rin si Abbas, nandoon, na prison of war. Punta siya kay Padal. At yun nga, nagkwentuhan, patungkol sa nangyayari, nasaan ba si Abbas? Si Abbas ba talaga wala rito? Wala, sabi ni Padal. Na-prison daw siya, nabihag daw siya ng mga Muslim. So at marami ang nangamatay sa natin, buong tatag naman, na kung saan ay nakipaglaban sa reliyon natin, pinagtanggol, tradisyon, kultura, pero ganun ang nangyari. Maraming namatay sa atin. Ito naman si Abu Sufyan, pinuntaan niya naman si Abu Lahab doon sa bahay nila na hindi natagpuan at pumunta siya kay Umpadal na nakasandal ngayon doon. Si Abu Lahab, nag-iisip siya sa nangyari kung ano ang nangyari. Nagmumuni-muni. Until finally, dumating doon si Abu Sufyan. Sabi niya, hinahanap kita, nandiyan ka lang pala. Bakit? Sabi ni Abu Lahab. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa mga kasama natin? Sabi niya, buong tapang nilang pinaglaban ng ating kultura, tradisyon, pananampalataya, mga ninuno, etc. Pero ganun pa rin ang nangyari, sabi ni Abu Lahab. Oo nga, sabi niya, ni Abu Lahab, marami ang namatay sa atin, sabi niya, pero anong dapat plano ninyo? Sabi niya, ang plano namin, walang dapat maligo sa loob ng 1 taon. Sa loob ng hindi kami makaganti kay Muhammad, walang maliligo hanggat hindi kami makaganti kay Muhammad. 1 taon pa naman yun. So, yun ay pangako at panata namin. Walang maliligo, kailangan makaganti kami sa kanya. Meaning, willing lahat gumanti ang tao. Kahit na ganun katagal, hindi sila maliligo. No? So, in this situation, sabi pa ni Abu Sufyan, ito rin mga Quraysh, kung bakit hindi sila nagwagi, Abu Lahab, sabi niya, nakita daw nila yung mga kabayong may batik na itim at puti, na kung saan, ay walang makakakaya sa kanila talunin, sabi ng mga Quraysh, kung bakit kami nagapi. Sila yung lumaban sa amin, hindi namin sila kilala. Sila yung mga Quraysh kasi nakakita sa mga ilan lang. May mga Quraysh na hindi naman nakita nito. Ang mga iba nakakita ito nga, malakabatik na kabayo, puti at itim, na kung saan, napatunayan din ni Abbas to, nang mahuli siya, di ba? Hindi naman nakahuli sa akin yan, nakahuli sa akin, sabi niya, buwapong lalaki na hindi ko pa nakita sa buong mundo. Sabi niya, yung nakahuli, yung kabayo niya, may puti at batik. Nakita rin ni Abbas yung anghel So ito rin nakita rin nila, naibalita nila sa Makkah, ang mga anghel na ito na walang uubra sa kanila, matapang sabi nila, masanay sa digmaan. Kaya nagapi nila kami. May tumulong sa kanila. Yun ang palusot nila. Talagang may tumulong naman bang anghel, hindi nila alam. Kaya nagapi kami. Ang ibang hindi nakakita, sabi nila, Abu Sufyan patuloy kay Abu Lahab, at ang iba rin mga kasama natin, hindi nakikita yung mga tao, ang mga sinasabing, pinuputol na lang yung leeg na nalalaglag ang ulo ng mga Quraysh na hindi naman tinatamaan ng Muslim. So in this situation, mayroon ditong alipin si Abbas na naglilingkod sa kanila. Meaning kasama ni Umpadal to sa bahay. Alipin ito na ni Abbas na tsuwi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi nila ito si Abu Rafi. Ang pangalan niya ay Abu Rafi, slave of Albas. Sabi niya, dahil Muslim din ito,
Allahu Akbar! Sabi, narinig ito ng dalawa. Abu Sufyan at saka si Abu Lahab. Allahu Akbar! Yun ang mga anghel na tumulong sa mga Muslim. Pinagsusuntok siya ni Abu Lahab, tinadyakan siya ni Abu Lahab, galit eh. Ito naman si Abu Sufyan, masaya na hindi na nakikilang pero gustong-gusto niya nangyari dahil Muslim eh. Pinagtatanggol itong mga Muslim. Dito naman nagalit si Umpadal. Si Umpadal kumuha siya ng isang bagay na kung saan ipinalo niya kay Abu Lahab. At sa isang report, sabi nila, sa ibang report, sinaktan niya rin si Umpadal. At dahil dito nagsalita si Umpadal, sabi niya kay Abu Lahab, anong klaseng tao ka, sabi niya. Si Abbas ay yung kapatid at ako'y kanyang asawa at siya na ialipin mo. Sabi niya, gayon bang wala si Abbas ay ginawa mo sa alipin namin, nabubugin mo pati sa akin? Anong klaseng tao ka? Sabi niya kay Abbas, kay Abu Lahab, imbis na kami ay gabayan, antabayanan at suportahan mo, ganawa mo kaming bugbugin. Paano ko malaman ng kapatid mo ito? Anong klaseng tao ka? At anong ihaharap mo sa kapatid mo kapag ito ay kanyang nalaman? So nanlumo si Abu Lahab at umalis na hindi kumikibo. Si Abu Sufyan, pag gano'n na rin, paalis na rin siya. Hindi naman sinakta ni Abu Sufyan ang mga ito, hindi kumibo, hindi nagsalita, pero gustong-gusto ni Abu Sufyan ang nangyari sa kanila dahil sila ay kaaway, sila ay mga Muslim. Ngunit, hindi sila sinakta ni Abu Sufyan. At itong si Abu Sufyan ay umalis na rin. In this situation, ang mga Quraysh ay talagang dismayado sila. Ang dismayado, nananangis, umihiyak, hindi matanggap ang nangyari. Jahiliya talaga. Buhay jahiliya tulad ngayon. Patuloy ng mga hindi mananampalataya. Pag may namatay, jahiliya talaga. Hindi matanggap. Hindi tulad ng Muslim, umiiyak. Ngunit hindi yon ang iyak ng jahiliya, kundi ito ay awa at habag. Kapag sila ay umiyak, tulad ng pag-iyak ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay tinanong siya, o Rasulullah, di ba sabi mo, bawal ang umiyak sa mga ganyang mga namatay? O sabi niya, bawal, sabi niya. Ngunit ang iyak nito ay awa at habag ng namatay kanyang mga anak. Especially si Ibrahim, yung uli. Umiyak siya ng labis doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit awa yun. At habag, bakit? Kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil nasa nanay itong si Ibrahim kay Maryam, ay hindi niya masyadong nakikita, hindi niya masyadong nasusuporta, nagagabayan ng bata, hindi niya nayayaka, para bang na-miss ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, para bang tingin niya sarili niya may kakulangan sa kanya na yung anak, hindi niya nabigyan ng ganito, hindi niya naaruga, hindi niya naalagaan, pero hindi niya pinababayaan mga sustento. Ngunit yung pananabik niya sa bata, yun ang todo-todong nagpanangis kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pananabik niya sa bata na si Ibrahim na uning anak na lalaki ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ang Makkah ay puno ng kapigatian, lungkot, iyak. Bakit? Ang mga namatay sa Muslim, namatay sa mga hindi Muslim, iniiyakan nila dahil hindi iba sa kanila ang lahat ng mga namatay. That's why ang Makkah ngayon ay tigib ng kalungkutan, kapigatian, at marami ang mga nag-uumapaw sa galit na gustong makaganti kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit nga ba pinagbabawal sa Islam na wag nating iyakan ang mga namamatay? Yung iniiyak na jahiliyan, tinutukoy. Kasi yung patay, nakakaranas siya ng torment. Remember, hindi punishment. Ano ba naman kasalanan lang namatay para saan siya? Hindi punishment. Torment, meaning parang kahirapan lang na sitwasyon. Bawa, yung paglalakbay, mahirap naglalakbay, di ba? Nananaginip, pag nanaginip ka lang medyo masama-sama, mahirap din yun, no? Parang ganun lang. Mga torment lang, hindi punishment. Mga nahihirapan sila sa kanilang lugar. Halimbawa, nasa libingan sila, sa barsak, nahihirapan sila pag iniiyakan sila ng jahiliya. Pero hindi sila pinaparusahan. Dahil anong punishment ba? Kasi pag punishment, parusa. Kapag torment, hindi ito dahil sa kasalanan. Siya nakakadama lamang sila ng mga kahirapan. That is a torment. Punishment, iba. Pag punishment, may kasalanan ka. Kaya kailangan kang parusahan. No? So that's why sa Islam, hindi natin iniiyakan ito ng jahiliya. Kung abag-awa, wala naman problema doon. Alhamdulillah. So in this situation, balikan naman natin ang mga companions na hindi nakasama. Pero bagamat sila hindi nakasama, kabilang sila sa mga, ito, importante ito, dahil si Uthman, sinasabi nila, si Uthman dapat hindi magkalipa, dapat si Ali. Bakit? Si Ali nasa Baitul Badr, si Uthman wala. Hindi. Kasama rin sa Baitul Badr si Uthman, not in actually physical, but intention. At ito'y konsidera na kasama siya sa Baitul Badr. Bakit? Unang-una, hindi siya sinama, gaya na sabi natin kanina, may sakit ang anak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinabantay niya ito, hindi niya pinasama. Kapag hindi ka pinasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may intention ka sumama. Gusto sumama ni Uthman ibn Paradalan.
pero hindi siya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito'y considerang kasama siya sa Battle of Badar. That's why, pagbalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may nakalaan na buti kay Uthman ibn Radal'an. Bakit may buti siya? Dahil consider siyang kasama sa Battle of Badar. Yan ang sagot sa mga taong sinasabing hindi kasama siya, Battle of Badar, si Uthman ibn Radal'an. Yes, actually hindi siya kasama in physical, but in intention kasama siya, at ito'y consider na kasama sa Battle of Badar dahil ito ay binigyan buti ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpapakita na siya ay considerang kasama sa Battle of Badar si Uthman ibn Radal'an. Abu Umama. Iniwan kasi siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ang maging kapalit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Siyang mangangalaga. Babantayin niya yung mga babae, mga bata, matanda, magtatayo ng sala. Doon siya ang kapalit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning, kung sasama siya, sinong magkapalit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sinong mag-imam? Sinong mangangalaga, magbabantay sa mga tao, mga bata, magtatanggol? That's why, kasama rin si Abu Umama sa Battle of Badar. Bagamat gusto rin sumama nito, hindi sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang mangangalaga sa Madina habang wala ako. Ibn Adi, radiyallahu anhum, ito ay binigyan ng misyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang misyon niya ay para sa mga tao sa Madina. That's why, hindi kasama sa Badar si Ibn Adi dahil inutusan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But gusto rin ni Ibn Adi na sumama sa Battle of Badar, pero inutusan siya, kailangan niya sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, kabilang din siya sa Battle of Badar. May mga buti ito, mga samsam na ibinigay, inilaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith ibn al-As, kasama na siya sa Badar. Naglalakbay na sila. Yan nga lamang, nahulog siya sa kanyang sinasakyan. At ito ay, abang nakasakay siya, ito ay nahulog, ang buto niya ay nabali. So in this situation, mali ang buto mo, paano ka sasama? Paano ka makipaglaban? Pinauwi siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Badar. At pati yung kanya nag-uwi. Dahil siyempre, delay na ito kung babalik pa sa Battle of Badar, ay i-consider itong kasama sa Battle of Badar. Hindi naman makakauwi ito kung walang kasama, mali yung kanyang buto sa paa. Lalaglag siya. So hindi siya sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinabalik niya sa isang kompanyon sa Madina. Also, Ibn Jubayr. Ibn Jubayr, naglalakad naman ito papuntang Badar. Ngunit may tumalamsik na bato. Siguro sa mga takbo ng mga animales, tinamaan, tumama sa kanya ito. Ang pagtama ng batong ito, ang siya namang tinamaan at nabalian din siya ng buto. So in this situation, hindi siya sinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinabalik niya rin ito sa Madina, itong si Ibn Jubayr. So in this situation, lahat na ito may buti. They are considered na sila ay kasama sa Battle of Badar. Dahil sa sapat na dahilan, sila ay hindi nakasama o hindi sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but ang layunin nila ay gusto nilang sumama sa Battle of Badar. Ngunit na lamang hindi sila sinama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Battle of Badar ay malaking blessing ito sa mga kamusliman, lalo na higit itong kinatakutan ngayon ng mga hipokrito at mga ibang tao na ang mga Muslim ay pinakita ng Subhanahu wa Ta'ala, bagamat konti sila, laban sa marami ay pinakita ng Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga Muslim ay mga papuwersa, dapat silang katakutan, kaya ngayon ay iilagan sila ng mga tao tulad ng mga hipokrito, magpapanggap na takot na sila sa mga Muslim, at iba pang mga tao sa labas ng Madina ay darating na rin sa Madina para yakapin ang Islam because nalaman nila na ang mga Muslim ay mapupersa, maaari silang ipagtanggol laban sa mga masasama at anong paman at mababait, handang magbigay ng mga tulong at may mga samsam na maaaring ibigay sa mga taong makikipagtigmaan. So inshallah sa susunod ay takuhan naman natin yung mga prison of war, kung ano naman ang kasaysayan mayroon dito sa mga nabihag nila sa Battle of Badar, na ito ay almost 70 person mula sa mga Quraish, insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah